nursing, pharmacy, medtech, at marami pang iba. At lumagda kami doon sa isang statement na babasahin namin sa inyo ngayong umaga. Siguro, bago basahin yung statement, gusto naman namin ipahayag yung side ng mga direct payers ng PhilHealth. Tayo, yung mga nagbabayad ng PhilHealth. Kasi hindi naman lahat, hindi pantay-pantay ang binabayad natin. Yung iba nga, walang binabayad. Bakit ba tayo pumayag na kaltasan ng PhilHealth ang ating sweldo? Ang laki, masakit yung kinakaltas, di ba? Buwan-buwan yan. Bakit tayo pumapayag? May 5 dahilan po. Dahil protektado naman tayo ng kasunduan natin sa gobyerno. Una, ang kinaltas sa atin ay ambag natin sa pondo para sa kalusugan at tulong sa mga kababayan natin hindi makabayan. No? Yan ho ang principle of solidarity in health. Magtulong-tulungan tayo. Mag-aambag tayo ngayon, baka hindi natin magamit ngayong taon, pero natutulungan natin yung mga nagkakasakit. At next year, baka tayo naman yung mga ilangan. Pangalawa, may kabalikat naman tayo sa ambagan. Mag-aambag din ng gobyerno sa pondong ito. No? Hindi lang tayo. Pangatlo, kung sobrang pera, bawal natin bawiin ang ambag natin. No? Pero bawal din bawiin ng ambag, ang ambag ng gobyerno. Nasa batas po yan sa Universal Healthcare Law. Ang sobra ay dapat gamitin para dagdagan ng benepisyo natin o kaya para bawasan ang kinakaltas ng PhilHealth, yung ating PhilHealth premium. Yan, maganda na sana, hindi ba? Kasi kung ganyan, magaan ang loob natin na kaltasan ng ating mga sweldo. Nakakatulong tayo sa iba, kapit-bisig tayo sa gobyerno para magtulong-tulungan. Pero ngayon po, isa-isa mo yang nilabag ng ating gobyerno ang kasunduan ito. Ang unang lumabag, yung PhilHealth. Yung kasunduang pangatlo, ay yung pang-apat. Kasunduan yan eh. May sobrang pera, dinagdagan ba yung benepisyo? Hindi. Bagkos, yung number 5, nilabag din nila. Hindi nila binabawasan yung kinalta sa atin. Dinagdagan pa nila noong Pebrero or Marso this year yun. Diba? So, unang lumabag sa kasunduan, masakit na yung damdamin natin noon. Bakit ba ganon? Pero, hindi nagtagal, dinagdagan pa ang violation, yung Department of Finance. Nilabag nila yung number 3. Kung sobra ang pera, bawal natin bawiin ang ambag natin. No? Bawal din nila bawiin. Bumawi sila ng 60 billion. 90 billion nga sana yan kung hindi lang sila napigilan ng Supreme Court. Nilabag din nila yung number 1 kasi yung pondong binawi nila, hindi nila ginamit sa kalusugan. Ginamit nila sa paggawa ng mga tulay at iba pang proyekto sa kanilang pangalan. No? So parang sila pa yung sikat. Itong pinakahuli ang pinakamasakit na yung ating sama ng loob nagiging galit na nilabag nila yung pangalawang kasunduan na dapat magkabalikat tayo sa gobyerno sa pagbayad sa mga gastos para sa ating kalusugan. Ginawa nilang zero ang ambag nila. Usapang matino ito eh. Bakit nilabag lahat? No? Parang nakakasama ng loob. At dapat maintindihan to ng mabuti ng ating mga kababayan. No? Tama na yung usap-usapan kung sapat o kulang. Hindi naman yan ang problema. Ang kailangan nilang paliwanag, bakit nila nilapastangan yung kasunduan at bakit nila nilabag ang ating tiwala sa kanila. Usapang maganda, sila nga gumawa ng kasunduan na yan. Sila mismo ang naglabag. No? So nananawagan kami sa lahat ng Pilipino sa mga darating na araw,
Pasko man ito at sana walang ganitong pinaglalaban. Kailangan natin ipaglaban ang ating karapatan dahil nilalabag ito ng ating mga dapat pinuno sa bayan. Ano? Hindi na ako magbabanggit ng mga pangalan. Alam nyo na, kilala nyo na kung sino silang lahat. So maraming salamat po. Ngayon po, babasahin po namin yung statement na pinirmahan ng napakaraming organisasyon tungkol sa zero budget. Alam niyo ba gaano kahirap magpapirma ng statement sa hundreds of organization? At lalong mahirap kung Pasko. Lahat tayo nagdidiwang, no, ng Kapaskuhan, tapos may lumalabas na ganito. Ginawa nila yan nung ano ba yung last week, Universal Healthcare Day. Nilabas nila yung zero budget for PhilHealth nung Universal Healthcare Day. Parang malalagas na maaga yung buhok natin kung hindi mamumuti. Bakit gano'n ang pag-celebrate nila? Andyan ba? Yung statement, basahin natin. Okay. Maiksi lang po ang statement. We, the undersigned, condemn the Bicameral Conference Committee for allocating a zero budget to the Philippine Health Insurance Corporation for the fiscal year 2025. The Bicameral Conference members who defunded PhilHealth are willfully ignorant of the Syntax Reform Law and the Universal Healthcare Act. The zero budget assaults the Syntax Law that earmarks funds from tobacco and sweetened beverage taxes for PhilHealth. Moreover, the zero budget strips the premiums of tens of millions of PhilHealth's indirect contributors, the poor, the senior citizens, and persons with disabilities, and thus makes the direct contributors, many of whom are from the working class, bear the sole burden of funding PhilHealth. It is the government's mandate to uphold the people's constitutional right to health by providing the appropriations that will cover the premiums of indirect contributors or those who cannot afford to pay. The argument of excess funds, as said by the Committee on Finance Chairperson, Senator Grace Poe, is deceptive. The UHC Act unequivocally states that any excess funds must be used to increase benefits for PhilHealth members. This is in line with the state's obligation to protect and promote Filipinos' rights to health by taking steps to the maximum of its available resources with a view to achieving progressively the full realization of universal health care. Senator Poe's argument of excess funds is also hogwash because in truth, based on PhilHealth's financial statements, its reserve funds are insufficient to pay its insurance contract liabilities. The passage of the bicameral bill will compel the Filipino people to once again go to the Supreme Court and seek redress for the violations of Congress. Further, the Filipino people and voters will mark the members of the 2025 Bicameral Conference Committee who committed this egregious act. They are the lawmakers who are grossly negligent of the state's obligation to protect Filipinos' constitutional right to health. Signed, ilan na to so far? More than 100 organizations have signed and individuals, including the Philippine Medical Association, the Philippine College of Physicians,
the Philippine Pediatric Society, the Philippine Academy of Family Physicians, PNA Nursing organization. and other organizations. Binanggit ko sila kasi sila po ang binibigyan nating tiwala mag-alaga sa ating kalusugan. Ang tiwalang binigay natin sa kanila, hindi lang po sa pag-alaga sa inyong katawan at sa inyong mga karamdaman, kundi pag-alaga sa mga pera na kinugugol natin sa PhilHealth. So maraming salamat.